Magandang araw po. Ito po ang aking final output para sa DICT Training of Trainers. At ito po ay may title na Cyber Security. Ako po ay si Excel Philip Bigidang. Ako po ay nanggaling sa Cordillera Administrative Region. At bago ang lahat, gusto ko munang magpasalamat sa DICT at kay Attorney Engineer Antonio E. Jimeno Jr. na ang aming trainer. Napakaganda po ang aming training. Salamat po. At ito po ang mga topiko nating ngayong araw. Cybersecurity. Why are we talking about security? I-define natin ang malware. The types of malware. Isang uri ng malware. At ang mga recommendations ng PNP Anti-Cybercrime Group kung ano nga ba ang dapat natin gawin tuwing gagamit tayo ng internet. Ano nga ba ang cybersecurity? Ang cybersecurity ay defined as the practice of protecting systems, networks, and programs from digital attacks. Nasundan po ba ang definition? Please press type or type 1 naman po pag nasundan. Sa madaling sabi po, ito po yung mga sinusundan nating na pamamaraan upang maiwasan natin ang cyber attack tuwing gumagamit tayo ng internet sa ating bahay, sa ating opisina, or sa ating eskwelahan. Ito po ay maaaring wide area network, local area network, campus area network, or Wi-Fi. Why are we talking about cybersecurity or security? Talaga bang importante ito? Yes, para sa mga gumagamit ng internet, lagi nating iisipin na to always protect our information at all times tuwing gagamit tayo ng internet. Kasi may mga grades tayong pinoprotektahan, test questions, copyrights, utility models, patents. At sa mga magnenegosyo naman or sa mga nagnenegosyo, kailangan nating protektahan yung mga recipe natin, mga trade secrets na naka-store sa mga digital equipments natin, kagaya ng cellphone, laptop, tablet, or desktop computers. Ano nga ba ang malware? Ang malware ay short for malicious software. It refers to any intrusive software developed by cybercriminals. Ito po ay often called hackers to steal data and damage or destroy computers and computer systems. So, ang malware po ay isang coined word na paghalong salita na ang ibig sabihin ay malicious software. Ang nakikita nyo po sa diagram ay mga uri ng malware. Una, spyware, rootkit, adware, virus, ransomware, Trojan horse, remote access, worm, at keylogger. Ang susunod na po ang slide ay magbibigay sa atin ng kaalaman ng isang example ng malicious software.
At ito po ay galing sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ito po ay may babala na be wary of Raccoon Stealer malware. According to the source, let me read. Raccoon Stealer is high-risk Trojan-type application that stealthily infiltrates the system and collects personal information, which is distributed under the malware as a service. It can still store autofill data, cookies, credentials, credit card data, and history from Chromium-based browsers such as Google. Ano ba, alam nyo ba kung ano yung mga ginagamit nyong browsers? Please type 1 kung alam nyo. Thank you. Raccoon Stealer often gathers personal information depending on the configuration enabled by an attacker, which includes capturing screenshots, collect basic information like username, steal passwords, and logins from a variety of browsers. Kaya po, mag-ingat kung ano-ano yung mga ini-install natin. Itutuloy ko po. Raccoon Stealer malware is distributed using multiple ways. Raccoon delivered most often through exploit kits, phishing attacks, and through bundled malware. Exploit kits automatically exploit vulnerabilities on a victim's machine while browsing the web. In browsing the web, the user visits a malicious page that redirects to a landing page containing exploit code and often executed without user's consent or interaction. So, yun yung nakakatakot. Kasi kahit wala kang pinipindot, wala kang user's consent, pwede niyang kunin or nakawin yung mga personal information mo, yung user at password mo, pwede siyang kumuha ng screenshot kapag ikaw ay nakapunta or nag-visit ng malicious page. At ito yung mga recommendations nila na dapat nating gawin. The public are advised to follow these steps or these tips to avoid being the victim of Raccoon malware attack. Una, be careful when downloading and installing applications. So, hindi porket sikat or hindi porket ginagamit ng iyong kakilala at natutuwa kayo ay i-install mo na rin kaagad. Regularly update operating systems, browsers, and plugins. Ayan, so hindi dapat tayo maiinis kapag yung Windows natin ay sinasabi ng kailangan na nating mag-update. Kasi yun yung time na yung operating system natin ay maaari kahit hindi tayo aware, may mga sinolusyonan silang may mga butas na nakita sila at yun yung mga sinolusyonan nila at yun yung nilagay nila
doon sa mga updates. Kaya, ang dapat nating gawin ay kung sinabihan na tayo ng operating system natin na mag-update, ay mag-update. We always have to find time to update para masiguro natin na yung mga nakita nilang vulnerabilities sa ating mga software, sa mga ating Windows operating systems, or mga ating browsers and plugins ay mabigyan ng tapal or lunas, yung mga or patches, yung mga nakita nilang vulnerabilities or yung may mga nakita nilang maaaring papasukan ng mga bad guys. Next, watch out for phishing emails. Do not open files or website links that are attached to irrelevant email. Kung yung mga email na hindi mo naman inaasahan na manggagaling sa hindi mo kakilala, ay hanggat maaari ay wag na nating buksan, lalo na yung mga links para hindi tayo magiging prone sa mga phishing attacks. Next, be alert to awkward language, spelling, and grammar issues in emails. So, basahin natin maigi. Ito daw ay mga clue na maaring itong email na ating natanggap ay galing actually sa mga bad guys at hindi sa isang legitimate source. So, magmatsyag, kailangan nating bahasahin maigi kung ano yung spelling, grammar, at yung language. Next, use secure connections and websites. So, look for the padlock icon next to the URL. So, usually ito ay kulay berde. At kung may padlock yun ay nagsasabing yun website na yan ay secure. Kapag naman hindi natin kilala yung website at walang padlock, ay mas maaring hindi na natin buksan pa para makaiwas tayo sa posibleng malicious page na may mga nakabaon or may mga codes na hindi natin gusto na nakasali doon sa code na hindi natin alam, yun pala ay may ginagawang iba kahit hindi natin nakikita. Next, disable autoplay to prevent automatic launching of executable files. Next, use strong passwords and enforce multi-factor authentication. Always back up your data on an external device. Pero gusto ko lang bigyang diin naman na kahit gumawa tayo ng backup, ituring natin yung backup na yan, yung USB na yan, na gaya ng toothbrush, na hindi natin pwedeng ipahiram sa mga kasama natin. Kasi hindi natin alam na yung friend natin or ka-opisina natin, hindi natin alam kung ano yung mga naka-install sa laptop niya or sa gamit niya. So, in that sense, pwede nating maiwasan ang pagkalat or pagkalat ng ating software or ating mga pinoprotektahang data. Hanggang sa muli, ito po si Excel Philip Bigidang na nagsasabing maraming salamat po. Magandang araw!